Praise. Purihin po muna natin ang Panginoon. Tunay nga po na nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na kung papaanong hindi sa ganang ating sarili, kundi ang Panginoon na nandyan para siyang gumabay sa atin. Nung nga pong bago ako mag-college, sa college na, nag-post po ang URS ng mga list ng pumasa. Hindi po kasi kami nakapag-take ng exam, ang pinagbasihan lang po nila ay yung grade namin. Ang grade ko lang po ay 90, yung average po, nung first quarter. Yung iba po, ang mga grade po nila ay matataas po compare sa akin. Kaya po nung naglabas po ng list ng mga pasok po sa URS, wala po yung pangalan ko. Tapos po, ang tatay ko, ayan, may mga kakilala po yun sa URS. Sa madaling salita po, nakapasok po ako sa URS, hindi lang po ako, pati yung iba ko pong mga kaklase sa Morong po na hindi naman po nakalagay sa list, pero nasa ano po sila, may waiting list pa po kasi. So yung mga nandun po yung iba kong kaklase, lahat po kami dun. Bali 5 po kami ng mga kaklase ko na naging kaklase ko rin po sa URS Morong. Tapos po nung nandun na po ako sa URS Morong, ang mga karamihang message po nun is magsulat daw po kayo ng mga dream ninyong gusto ninyong mangyari sa loob ng 5 years, after 5 years or after 10 years. Tapos po nung first year pa lang po ako, meron po ako ng notebook. Nilagay ko po, after 5 years, gusto ko makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng trabaho na hindi lang basta trabaho na makakatulong sa akin personal, maging sa spiritual na pangailangan. Tapos, ayun nga po, dun sa pinakanghulihan, ilagay ko po yung pangalan ko na may nakalagay na LPT. Tapos, ayun po, nung June 20 po, 2024, graduate po kami. Tapos yung mga kabatch ko po, sina Jenny Lynn, sina Ajoy, sina John Mark, lahat po sila may Latin honors. Ako lang po yung wala. So, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na kung papaanong, ayan, siya ang tagapagtaas ng ating mga ulo. Na patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya. Sabi nga nung graduation namin, pinagbabati sila. Sabi ko, Lord, bakit ako hindi? Sabi ko, graduate din muna ako. So, ayun. Tapos po, nung 4th year po kami, meron po kaming pre-board noon. Sa pre-board po namin, ayan, syempre meron po kaming mga review na ginagawa. Meron nga rin po ditong review sa church po. Tipipit pa ata po yung nun. Nakisali po ako, tapos yung mga ibang nag-aaral pa rin pinasama na po. So ayun, parang naging isa siyang way para maging prepare kami sa board exam. Ganon din po sa Morong po sa school namin, nagsasagawa din po ng review bago po kami isa lang sa board exam. Kasi po, pagka 4th year mo po, may pre-board po muna kami bago po kami graduate. At bago kami dalhin sa iba't ibang school po para sa pag-i-internship po namin. So ayun, nung nag-internship naman po ako, na manata ako sa Panginoon, sabi ko po sa Kanya, Lord, maging successful lang po yung demo ko. Every Bible study po, a-attend na po ako. Kasi nung parang SC pa lang po ako, nahirapan po akong umattend sa Morong at sa Angono. Kasi po nakakapagod pong parang hindi pa sanay yung katawan. Pero sabi ko, Lord, gabayan mo ako, ikaw magbigay sa akin ng kalakasan at ng knowledge para malagpasan ito. Patuloy na maglilingkod ako sa iyo, susunod ako sa bawat gawain na iyong, ayun. Sa madaling salita po,
nakapag-demo po ako. At yung pinakang grade po namin sa demo is flat 1 po yung akin. Kaya nagpapasalamat po ako maging sa... Meron po kasing FSA yun. Flat 1 din po yung aking pinakang grade doon. Kaya sa madaling salita, nung first sem po ng fourth year, flat 1 po yung pinakang average ko. Tapos ayun naman po, nung naman po kami nagpa-file sa board exam, paalala ang tatay ko sa amin na ihanda na ang mga kailangan gawin, mga ipapasa. Ako naman po, sagot sa kanya, okay na, handa na. Ganon din yung isa kong kako-teacher, lagi niya ako sinasabihan, handa na ba ang gantong oras tayo aalis. Pagpunta po namin ng PRC, yung birth certificate ko pong dala, hindi po PSA, NSO po pala yung nadala ko. Tapos ayun, sa sarili ko nalungkot ako. Pero tinanggap naman po yung mga requirements ko. Kumbaga babalik lang po. Ang akin po, sabi ko, mapapagalitan ako ng tatay ko. Kasi ayaw niya po ng yung pag magpa-file kayo, may mali na. Sasabihin niyan, kung pagpa-file pa nga lang, namamali na kayo, paano pa pagsasagot ng board exam? Baka, ayun. Ganun ang sinasabi niya. Kaya nung pag-uwi namin sa bahay namin, parang nahihirapan ako magsabi sa kanya na may kulang sa requirements ko. So doon naman po sa requirements ko, sabi ko, siguro pinapabalik ako ng Panginoon kasi ito na yung last na pag-e-exam ko. Tapos ayun po, nag-leave po ako ng vacation leave po sa school kasi may pasok. At ayun, nakapag-file po ako sa PRC. Tapos po, bago po kami mag-take ng exam, ayun, pati yung sa school po namin, tinawag po kaming lahat na mag-take ng exam. Tapos yung pinakang head po ng school namin, ang president po, pastora din po, pinanalangin, siya po yung nanalangin para sa amin. Tinawag kaming lahat. Kasi Christian school nga. Yun po ang kagandahan ng nadun ka po sa loob ng Christian school. Kahit sabihin mong hindi iyan katulad ng church natin, parang iba yan. Ganon. Pero nakita ko po doon na hindi lang po sa ating church kumikilos ang Panginoon, kundi pati sa ibang church po na masasabi naman po natin na meron po silang Panginoon at nag-iisa lang naman po ang ating Panginoon na sinasamba. Kaya po ayun, nagpapasalamat po ako sa mga leader namin maging sa school. Tapos po naalala ko, bago po dumating yung result ng exam, sa exam ko pa lang. After pong mag-exam, nung umuwi po ako, ang tatay ko po chat na anong oras na nasa na kayo? Hindi pa ba tapos ang exam ninyo? Tapos po siya po yung sumundo sa akin sa 7-Eleven pag uwi ko po. Tapos tanong na po yun ang tanong sa akin, kumusta ang exam mo? Kasi po nun sa civil service exam po, nag-exam din po ako. Pero yung pinakang average ko po ay nasa 74 lang, 80 po yung passing ng civil service exam. So, yung po niya, niya, sige, mag-take ka ulit ng civil service exam. Sabi ko po sa kanya, hindi na ako mag-take ng civil service exam. Tapos, sabi ng kaklase ko, pwede na daw po palang hindi mag-take ng civil service exam kasi kapag pumasa ka na daw po sa LET, pasado ka na din daw po sa civil service. So, sabi ko sa tatay ko, tatay, pwede na daw hindi mag-take ng civil service. Pagka daw pumasa sa LET, pasado na din daw sa civil service. Sabi niya, ano ibig kong sabihin? Sabi ko, syempre, papasa daw. So, ayun. Bago nga po dumating yung result ng exam, meron po tayong Bible study sa Makamot. Malayo pa po yung result ng exam, sinasabi na niya na maghahanda nga daw po siya ng
ng baboy. Kaya po sa aking sarili, sabi ko, Lord, nakaka-pressure naman. Pero syempre, sa kabilang side, kukunin nating positive yung mga pinagsasabi ng mga tao. Ganon din po noong may Bible study po sa lugar ng Angono. Bago po lumabas yung result ng exam, nagtatampo po ako sa tatay ko. Nagkakaroon kami ng kumakain po ako, tumutulo po yung luha ko kasi nagagalit siya. Ang akin naman pong nun, nagmamasteral din po ako, ang dami ko pong ginagawa. Tapos 7 loads po yung meron ako sa school. Tapos 6 yung iba't ibang subject at iba't ibang grade level. Meron po akong grade 5 science, grade 8 math, tsaka grade 9. May grade 8 English pa po ako, tapos may entrep po, may business math, tsaka dumagdag yung DRR po. So, napakadami ko din pong inaaral ng mga subject. Tapos, pag uwi sa bahay, may mga gagawin pang gawaing bahay. May sasagutan ako sa masteral. So, tatawagin po ako ng tatay ko. Minsan, hindi ko na pinapansin. Kasi po, napakadaming ginagawa. Tapos, may time po na naglalabas si Faith. Ako nagsasagot ng exam sa masteral. Sabi ko nga po sa sarili ko, pinag-enroll niyo ako sa masteral, tapos ang dami papagalitan niya ako pag busy ako. Kaya po habang kumakain ako, umiiyak po ako. Tapos po, Bible study. Nung Bible study naman po, hindi ko po talaga siya pinapansin kahit tinatawag niya ako. Pagdating po sa church, ang kanta po ay yung praising pa lang, wings like eagle. Sa verse pa lang po, tumutulo na yung luha ko. Tinawag ko si Faith. Faith, praising pa lang, umiiyak na. Tapos syempre, kaharap pa namin yung mga choir. Sabi ko, baka nakikita ko nitong mga tulo ng luha ko. Tapos ang dami pang pressure. So sabi ko, Panginoon, gawin mo kaming isang agila na sa lahat ng problema na dumarating, sa lahat ng pagsubok, pumaibabaw kami. Hindi kami doon sa baba na kayang-kayang mapalis ng problema. Sabi ko nga, siguro kaya ako pinapagalitan ng tatay ko, pinapaiyak. Kasi hinahamon lang tayo. Siyempre, pagka nagte-take ng board exam, hindi lang naman pagpasa ang meron dyan. Pwede din kayong bumagsak. So, kapag ikaw ay matatag na, kumbaga lahat ng problema na iyan sa iyo, makakaya mong lagpasan. Kaya sabi ko, kukunin ko na positive lahat ng sinasabi ng tatay ko. Kumbaga, magpapa-apekto ako ng konti, iiyak ako. Pero dun pa rin tayo sa good side na hinahamon ka lang. Tapos po ayun, sa pagbibigay naman po, sabi ko, Lord, patuloy lang ako magtatapat sa mga tithes ko. Tapos inano ko rin ang sarili ko na every sahod ko, magbibigay ako ng para sa bulaklak. Pero dito po ako nakakapagbigay sa bumbong, hindi sa subay. Sabi ko, Lord, iyan ay parang isang mabangong samyo na inahandog ko para sa aking pagpasa sa board exam. So, ayun nga, nung maglalabas na yung result ng board exam, ay ang kasama ko po sa school, may dalawa akong kaklase dati. Yung isa doon magna cum laude, yung isa cum laude. Ako, pag tinatanong po nila kaming tatlo, sabi ko po, ako ay sumaganda na. Kasi mahilig kami maglokohan doon sa teacher's area. Tapos po ayun, nagagawa ko ng exam para hindi ko maisip yung pagdating ng result. Nasa kabila po akong room. Nagpunta po sa akin yung dalawa. Teresa, lumabas ng result ng exam. May nag-congrats na sa amin. Sa kanila daw dalawa. Ikaw, mag-online ka na. Sabi ko, wait lang. Gagawa muna ka ng exam. Wag niya akong gawin. Natatakot po ako magbukas ng cellphone.
Pero po yun naman po, everyday, halos everyday, pinapanalangin ko po sa Panginoon, Lord, ano ang magiging result ng board exam? Meron nga po ng sem break, meron pong meeting ang mga teachers. Tapos sa meeting po kasi namin, every meeting, meron po kaming praise and worship. Tapos ayun, nananalangin ako sa Panginoon, ano yung salita na panghahawakan ko, Lord, para sa aking board exam, anong dapat kong antayin. Tapos sabi po nung pinakang pastora doon, yun sa Jeremiah 29:11, na for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kaya po, purihin natin ang Panginoon. Ayan, sabi ko, Lord, sige, iyan ang panghahawakan kong salita. Pero syempre, nandun pa rin yung doubt. Tapos, ang dami pang pressure. May time naman na sabi ko sa Panginoon, Lord, ano yun, may Bible study naman po sa lugar ng Angono. Tatayo po si Ate Hani. Sabi ko, Lord, ano naman yung panghawak kong salita? Ayoko nang for I know the plans lang. Gusto ko yung sigurado. Tapos ayun, nung tumayo po si Ate Hana, ang pinakang una po niyang binanggit, guaranteed, sigurado. Kaya sabi ko, thank you, Lord. Kasi, ayun nga, yung mga word of God na binabanggit, this is the year of favor, this is my time, this is my season. Kaya ayun, tuwan-tuwa ako nung ang pinakang message ng sa church. Kasi nga, di ba, sa bawat lalaki at babaeng lingkod na itinatayo ng Panginoon, mag-antay lang tayo ng mga kasagutan sa ating panalangin. Kasi syempre, maganda daw po na every attend po tayo, nagtatanong tayo sa Panginoon ng mga salita na makukuha natin. Kaya po ayun, tuwang-tuwa po ako kasi yun yung mensahe. Pero syempre, andun pa rin yung doubt. Sa paligid mo, ang daming Sabi ko nga, nape-pressure ako, parang nai-stress ako. Sabi ni ate ko rin kasi isang beses. Daw? Sabi niya, si Love, nasa Accenture na, 20K na ang sweldo. Tapos, ganun. Sinabi ko na lang po na, Lord, ayoko nang makarinig ng mga ganang parang mga negative. Tapos, syempre, sa kabilang banda pa rin, pupunta pa rin tayo sa positive side na hinahamon ka lang. Gusto lang ng Panginoon na manalangin ka na manalangin, na patuloy kang magtiwala sa Kanya. Pero syempre, sa mga naririnig ko po, may mga pag-iyak po akong time. Sabi ko nga, bago lumabas yung result, parang naging emotional ako bawat na maririnig ko. Pero yun, sabi nga ni Ruth, maging sumbongero lang at sumbongero tayo sa Panginoon. Sa Panginoon tayo magsabi ng mga bagay-bagay. Tapos ayun, balik tayo dun sa result. Gumagawa ko ng exam, yung dalawa, kino-congrats na daw. Sa isip-isip ko lang, syempre, iyan nga dalawa, Latin honors eh. Lagi silang nananalo ng pre-board namin, kasama pa sila sa top notcher. Kaya sabi ko, hindi imposible na pumasa sila. Pero ako, kinakabahan talaga ako mag-online kasi po, may bumabati na nga daw po sa kanila. Pag online ko naman po ng cellphone ko, wala pa pong bumabati sa akin. Sabi ko, wala pa bumabati sa akin. Tapos maya-maya lang sabi nila, oh, ayan, congratulations, Sir Ledrick at Sir Ma'am Maria Teresa daw, sabi sa GC. Sabi ko, wala pa namang walang picture, walang screenshot, binati pa. Tapos ayun, kasunod na nga po yung screenshot. Kaya nung naisend po sa amin, nagsisigawan po kami dun sa Kasi una po nalaman yung dalawa, sunod ako. Puro math major, kami magkakaklase. Pasado na. Tapos ang ginawa ko po agad, naisend ko po agad sa Sikenya family yung result. Tapos kami nagkakaingay doon, nagkakagalak. Pati yung mga estudyante namin nakikigalak sa amin. Tapos ako nga po, pinagluloko ko pa yung mga advisory class ko. Nakaupo sila, dadaan ako. Sabi ko po sa kanila, dadaan ng LPT. Kasi yung mga advisory class ko po, mga grade 11 na, matatanda na. So, para mga tropa-tropa na lang din po kami.
Tapos ayun, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na kung papaanong sa lahat ng ating inihahasik, maging oras man iyan, talento, at mga financial na pag-support natin sa ministering ito. Ayun, darating ang panahon, tayo yaani ng ating mga pinagpapaguran. So ayun, to God be all the glory, purihin po natin ang Panginoon.